Hello po mga kapatid, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Ano man pong oras na nakakarating at makakarating sa inyong mga lugar, ang video po na ito muli pagbati ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan sa inyo pong lahat. To all our dear brothers and sisters in Christ, and in the truth and in love all over the world. Once again, greetings of true love and the truth to all of you. Ayan, live po tayo uli ngayon. Long time no see mga kapatid. Saglit lang. Ising ko lang yung ano ko para makaupo ako na maayos. Naka-charge kasi yung phone ko. Day off ko kasi today. And may kachat akong kapatid na closet. Before ako mag-live, sabi ko, kumusta ka na? Sabi ko ganyan. Ito sabi niya ganyan, madalang na lang ako mag-open ng account na to kasi pag wala kang live, hindi na ako chine-check ko lang kung may latest video ka, sabi ganyan yung kapatid. Meron nag-message sa akin, I'm not so sure if yesterday or a day before, may nag-message sa akin na alam mo ba tol, nag-exit na si sabi ko gaano ka legit yan, 100% daw, pero tinanong ko kanina doon sa kakilala ko na closet, hindi niya alam. So sabi ko hindi ko pa confirmed. Ayoko naman magsabi ng hindi confirmed, pero isa-isahin po natin mga kapatid. Saglit lang po nag-ano lang po ako kasi masakit yung likod ko. Maghapon ako naglalakad. Pumunta kasi ako doon sa parang Divisoria dito. Late na yata kami nakarating kaya sarado na yung karamihang mga shops. Ayun. Tas napakainit sa labas. Ni cafe? Americano? Sir, we don't do coffees after 6. Okay. So what do you have? No, we don't without alcohol, right? Oh yeah. We have all like the soda. Lemon soda. Okay. Okay. Yeah. So, alam niyo na, para makaupo, makapag-charge, I have to order. And the cheapest I can order is coffee. So, they don't serve coffee after 6. So, next na tayo, option, lemon soda. So, ayun po mga kapatid. Going back, meron akong kausap 4 nights ago. Kailangan I have to be careful sa mga sasabihin ko kasi ayoko siyang madox. Paano ba? Paano ko ba siya sisimulan? Actually, nag-chat siya, sabi niya, Badong, sabi niya ganyan, thank you so much for your videos, for your courage in exposing the truth, sabi nung kapatid. Tapos nagpakilala siya sa akin, ganito ganyan, nag-send siya ng picture. Sabi ko, buti magkasama kayo nung kapatid na silent exiter. Silent exiter na din po kami kuya, sabi niya nung kapatid. And then, ayun, tinatawagan niya ako, natutulog ako. Tatawagan ko siya, I'm not sure if natutulog siya or nasa work siya. So, nung isang gabi, nagkaroon kami ng time, matsyempuhan ng isa't isa. Ang daming information na sinabi sa akin. So, ayun, dito ko nasisimulan yung mga information. Kagaya ng pinost ko sa wall ko nung nagpunta sa Bicol si Daniel Rason. Ang pera na ni-raise nila is 5 million pesos. And doon sa hotel kung saan sila naka-check-in, bawal mag-check-in ang mga kapatid doon. According do sa kapatid. And what else? Yung kapatid, yung sa Buhi Camarines Sur, if I am not mistaken, sa Buhi Camarines Sur, walang ambag si Daniel Rason kahit
piso. May hirap lang daw ang mga kapatid doon, and may naanib na bagong kapatid from Japan. I-donate niya yung lupa niya, tapos como karamihan ng mga kapatid sa buhi ay may hirap, siya na rin ang nagpagawa ng lokal. Tapos nung ribbon cutting, nung inauguration, hindi man lang ano bang tawag dito? Hindi man lang binigyan ng yung kapatid ng kahit kakaunting puro ang pasasalamat kay DSR at saka kay Ate Arlene nila. And isa pa, sabi nung kausap ko, alam mo kuya, sabi niya ganyan no kapatid, chance na ng mga kapatid na mga matatanda ibig sabihin matatanda sa edad, para makita nila si Brad Daniel dapat. Alam mo, pumila yung mga kapatid na matatanda, hindi man lang sila binigyan ng meron isang matanda doon, maaga siyang dumating, hindi man siya nakapasok sa lokal. Sabi nung kapatid, gustong-gusto niyang makita si Brad Daniel. After that, namatay siya. Hindi man lang napagbigyan yung niya. Ngayon, Daniel Rason, magpapakita ka ng dumadalaw-dalaw ka. Tapos ito mismong kapatid na ito, gusto ka makita, hindi man lang napagbigyan. Tapos dadalaw-dalaw ka. Na pinapakita ninyo, kunwari, yung magulang nga ni Myra Batak, Aviles, pinuntahan mo ba yon, Daniel Rason? Meron ka man lang bang naiambag sa pamilya nila? Nakikitira lang nga yun sa may St. Jude yung pamilya ni Sis Myra Aviles Batak, na in any moment pwede silang patalsikin doon. Tapos namimigay kayo ng mga pabahay. Namimigay kayo ng pabahay, ang ni piso wala kang ambag, Daniel Rason. Ni piso wala kang ambag, Arlene Rason. Tapos ngayon, mag-aano kayo? Ang laging bukang bibig, ang papuri kay Daniel Rason at papuri kay Arlene Rason. Saglit lang, mga idol, saglit lang. Sabi ni Sister Jessamay Catherine, lang tayo, patalastas. Si Press Jessamay Catherine ng PPP, shout out, idol po. Mas idol ko po kayo, mga kapatid. Sabi ni Leon Aro Ala, pagbati po Brad Badong mula dito sa Calgary. Si Brad Manuel. Si Brad Manuel. Josenia, tama po ba? Josenia o Sana? If I'm not mistaken. Natin, nandito si Abel Seth. Sino pa ba? Si Sister Minerva Dino, si Brother MJ Caso Mabasa, si Brian Neil Peña. Yung iba hindi ko nakikita kung sino-sino po kayo. Well, anyway, ayun na nga. Tapos 2 days ago, may nag-chat sa akin isang Jaco, Brad Badong, sabi niya ganyan, exit na po ako. Wala na rin po yung lokal dito sa lugar namin kasi po nag-exit na po yung may-ari, yung owner nung property. So ayun, may nag-exit na na mga kapatid, nagsarang lokal. Ito ba'y paninira, mga kapatid? Hindi kailanman paninira ang pagsasabi ng katotohanan. Ayun, may mga nagme-message sa akin na thank you so much, Brad Badong, sa
pagsasabi, katapangan mo. Sabi nung mga kapatid na nagme-message sa akin, sabi ko, ang hirap kasi sa kalooban na alam mong lolokohin at niloloko lang ang mga kapatid tapos hindi ako kikipo. Tinanong ako nung isang kapatid na ano po ba ang naging turning point? Ang naging turning point, bakit ako naglakas ang loob para magsalita? Sabi ko doon sa kapatid, nung pina-character assassinate na ako ni Daniel Rason, knowing the fact na wala naman akong ginawang masama sa kanila, sabi ko nga, I have devoted my entire youth sa pagsiservisyo sa pamilya ng royal family. And yet, here they are, ito pa yung ginawa nila sa akin. Kaya sabi ko, alam nila yun, kaya nga hindi ako mapangalanan ni Daniel Rason eh. Hindi niya mabanggit-banggit yung pangalan nung imaginary, imaginary enemy niya na gustong-gusto niyang bunutan ng ngipin, gustong-gusto niyang balatan ng buhay, etc. etc. So, ayun. Comment lang po kayo mga kapatid at babasahin ko para magkaroon po tayo ng interactions. Sabi ni Brother J. Mel Goods, uy, may taga Calgary. Congratulations, Brother J. Mel Goods. Sabi ni Sister Jessamine Catherine, shout out para kay Aldo Rensu, Cruz, George Cruz, Elmo, para sumigla daw Mariano, pambihirang garapon, Marianong pambihirang. Ayun. Kanina, pagpasok ko dito, kaya ako pumasok dito para maki-charge lang, actually. Yun lang pakay ko, para makapag-live ako. Dalawang waiter yung sumalubong sa akin. Ang tanong ko, sabi ko, saan ako pwedeng mag-charge? Sabi nung isa, ang bungad na tanong niya kagad sa akin, do you smoke? Nag-o-object itong kasama niya. Sabi niya sa kasama niya, bakit yun yung tanong niya? Bakit yun yung tanong mo sa kanya if he smoke? Ang tinatanong niya naman sa atin is saan siya pwedeng mag-charge. Sabi ko, pagka talaga ang tao, alam niya kung ano yung gagawin niya at isasagot niya, alam niya kung anong itatanong niya. Ang tanong niya sa akin, do you smoke? Kasi merong smoking area, pwedeng mag-charge din doon. Kaya lang, di naman ako nag-smoke. So, dito niya ako pinasok sa loob na non-smoking area. So, ayun. Sabi ni Abelset, mahirap talaga pag nalaman mo na ang mga kabaluktutan dyan sa sekta nila, aalis ka talaga. Ganyan na ganyan ginawa ko nang malaman ko may anomalya sa loob ng sekta nila, layas agad. Yun naman sabi nila, pag may nakita kang isang mali, layasan mo agad. Yun, isa pa. Sabi ko doon sa kapatid, recently, bago ako mag-live, sabi ko, at saka pala doon sa kapatid from Bicolandia, sabi ko, kaya ako nagkaroon ng lakas ang loob magsalita. Sabi ko, alam ko naman yung papasukin ko, hindi bibiro. Alam ko naman yun, sabi ko ganyan. Kaya lang, yung ginawa nila sa akin na pangka-character assassination, yun yung naging turning point sa akin para yung mga nalalaman ko before na
ang lagi nila sinasabi, walang matuwid sa lupa, gumagawa ng mabuti, hindi nagkakaasala, bakit hindi kayo bagkus magpadaya, dapat lalo mong isipin na mas mabuti ang iyong kapatid, etc. etc. Parang parang sabi ko ay hindi kakayanin ng budi ko na mananahimik na lang. Sabi ni Sister Jessamay Catherine, baka magtampo si DK, MK Live, Maricel, and the Rosario, Melissa Ann, Exeter Naco, Ronnie Keeper and the Rosario, Brujo Mars, and Dolores Florentino. Sabi ni Brother Brian Carion, pa-shoutout bro, at sa mga dumaraming Exeter ng lokal ng Cubao, Aurora. Sabi ni Sister Jessamay Catherine, J.R. Badong, the name that cannot be mentioned. Oy, nandito mga taga PPP. Ayan. Oo, talagang dumadami yung mga Exeters, not only sa lokal ng Cubao, Aurora. From the very beginning ng pagla-live ko regarding this issue, mga kapatid, may mga kausap na ako sa Cubao, Aurora na mga familiar faces. Talagang mga aktibong mga kapatid. And mostly ng mga nag-e-exit, mga kapatid na hindi sampay bakod ang pananampalataya, mga kapatid na nag-devote ng mga mga pag-aari nila, mga kapatid na nag-devote ng time nila, and etc. Kagaya nga nung mag-asawang Jaconesa, yung mag-asawang Manalio from Cavite. Pero mo, yung mga anak nila sabi nga nila parang naging dressing room na lang yung bahay nila, dahil pagka bihis punta ka agad sa lokal. Ganun yung klase ng mga kapatid na nag-e-exit. Bakit? Dahil masakit, mga kapatid. To be honest, masakit. Sa damdamin ng isang kapatid na sumampalataya at dahil sa kanilang masidhing pananampalataya, nag-devote ng kanilang buong buhay, buong magagawa, and etc. and all. Tapos, only to find out na niloko lang sila. Biruin mo, investor din pala itong mag-asawang Manalio sa branch ng Daniel's Coffee sa May Cavite na pinasara ni Daniel Rason. Hindi naman ibinalik yung kanilang ano ang tawag dito, franchising fee. Ayun. Sabi ni Jessamay Catherine, si KDR sampay aral yan. Balita ko nga, ang pinaparinggan daw na naman ni Daniel Rason recently, si Kier Legaspi at saka si Brad Soren Legaspi. I don't know kung gaano katotoo yon. Kasi although meron akong link, hindi ko naman ino-open. Kaya nga pag may nanghingi sa akin, sabi ko, wag mong ipamimigay. Bibigyan kita ng link, wag mong ipamimigay. Meron po kasi akong link. And nung nakaraan, merong biglang sa akin, nag-friend request. Sabi ko, boss, ba't ka nag-friend request sa akin na-accept ko pa naman kaagad? Sabi kong ganyan. Pero inano ko rin kaagad, in-unfriend ko rin kaagad kasi nagulat ako, nagtaka ako, baka kawawa naman yung kapatid. Comment lang po kayo, mga kapatid.
Hello po kay Brother Frank Almazar. Alam ko nandito si si Johan Wayne. Hello kapatid na Johan Wayne. Sabi ko nga sa kanya, kapatid, kumusta? May bago bang resibo? Sabi niya, hindi pa ako nakakapangalkal kapatid eh. Mahilig MCGI sa red tagging. Correct. Sabi ni Polly Astery, hello bro JR, watching with Sir Duncan. Oy, hello po. Polly Astery and Sir Duncan Hedge Knight, thank you so much. Ayun. Baka sa bakasyon ko magpunta ako ng Dubai. Kasi meron kaming annual vacation. Bukod sa annual vacation na 1 month na paid, meron pa kaming mga bakasyon na binibigay ng company. So, baka pwede akong pumunta ng baka pwede akong magpasyal sa Dubai. Uy, andito si Johan Wayne, sabi ko na Sabi ni Johan Wayne, kumusta na kaya ang mga ka-sisters ko? You'll come to a realization na ang pasalamat every week is a wasting a lot of time, 8 hours, not needed. Naku, magugulat po kayo mga kapatid pag nalaman nyo kung sino itong si Johan Wayne. At magugulat ka, Daniel Rason, pag nalaman mo kung sino itong si Johan Wayne. Yari ka, Daniel Rason. Shoutout sa iyo, kapatid na Johan Wayne. Sabi ni Brother Frank Almazar, hi, Brad JR. Hello po, Brad Frank Almazar. Maganda itong kwento ni Brad Frank Almazar kasi yung anak niyang si Sis Pau Almazar, sabi niya, Papa, pakinggan mo itong si Brad JR Badong. Naku, ayokong pakinggan yan, ganito, ganyan. Ayokong makinig ng mga paninira sa iglesia. Tsaka kay Brad Daniel, sabing ganyan. Nakumbinsi naman ito si Brad Frank Almazar. Ayun, isang beses lang yata siya nakapanood ng video ko or ilang beses lang. Exit agad! Sana po mga kapatid, nasa mabuti po kayong kalagayan. Sabi ni Abelset, no need na umanib sa mga sekta na tayo ng tao. Magbasa lang tayo ng Biblia. Nandun na ang guide ng Diyos. Kumpleto, walang labis, walang kulang. Isang idea na binigay ng Diyos para malaman mo na huwad ang isang mangangaral. Sabi ng Diyos, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng kasamaan siguro to. Kulang lang. Pag ang isang mangangaral ay biglang yaman at puro salapian ang lumalabas sa kanilang kongregasyon, palagi matik, nangunguna dyan, umiibig sa salapi. Sabi ni Nagato Pain, pa-shoutout raw si Ronald taga Macau. Shoutout sa iyo, Brad Ronald, from Macau. Ito mabait na kapatid dito Salamat sa iyo, kapatid na Ronald, and God bless. Sabi ni Sister Jessabay Catherine, Sister, pakamustahin mo si Sir Duncan. Kay Elmo may sakit si Elmo ng Nohawimus pibus. Ano yung Nohawimus pibus? Ano pala, belated happy birthday kay George Cruz, kay Elmo ng PPP. And ayun na nga, going back mga kapatid, ayun na nga, ano ba yung sinasabi ko? Meron akong kausap na kapatid kanina. Ang sabi niya, meron kaming target na dito sa lokal namin, meron kaming target na 500,000 na contribution namin para sa
bibilhin daw yata na property. 85,000 pa lang daw ang nako-collect. And which is next to impossible na po, mga kapatid, na ma-hit nila ang target, lalo na now. Marami na ang nabubuksan ng kaisipan. Actually, maraming closet na mga kapatid dumadalo pa. Pero, tumatayo nga sila, nag-aabuloy sila. Pero, hindi na ganun ka-devoted sila, kagaya ng dati. Pero mo, may kapatid akong kausap before. Isang iyak ni Soriano, 3 million. Isang iyak ni Soriano, 10 million. Ngayon, naguhulog na lang 20 pesos, 100, 500, swerte na kung magbigay ng 1,000. Sabi ni Delphine Gomez, pa-shoutout, Brad JR, shoutout po sa'yo, brother Delphine Gomez. Ano pa ba? Hindi ko alam kung po pwede kong i-shoutout kasi yung iba eh. Dahil alam nyo naman mga kapatid, well monitored itong account natin. Pasensya na po kayo, nabablanko kasi ako minsan. Iniisip ko kung paano ko makakapag-deliver sa inyo ng information na hindi madodox yung mga nagbibigay sa akin ng information. Sabi ni Abelset, kaya madami naging kawawa na member, lalo na sa Middle East. Lumaban ng ubusan para sa gawain kuno. Putik yun pala, gawain pala ng mga properties nila. Totoo po yan mga kapatid. And ako, sabi ko nga, lagi ko naman po sinasabi sa mga videos ko, hindi ko masisisi if some of our brothers and sisters na nag-exit ay ayaw nang maniwala sa Diyos to the extent na maging atheist, etc. Wala po akong ano doon kasi sabi ko nga, ang Diyos naman nakikita niya yung puso ng tao. Ang Diyos naman hindi naman makitid ang pangunawa. Gustong magsadyos ng mga ito, niloko sila. Kaya nga, alam niyo mga kapatid, tama yung sabi niya, ni Brother Abelset. Hindi natin kailangan ang religion na tayo ng tao, mga kapatid. Totoo po ito, mga kapatid. Biblical po ito. Hindi natin kailangan ang reliyon na itinayo ng tao, mga kapatid. May guide po, basahin lang po natin ang Biblia. Alam niyo po mga kapatid, kaya lagi kong inuulit-ulit yung sabi ng Panginoong Jesucristo na sinaway niya yung mga apostol. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ng mga apostol sa Panginoong Jesucristo, Panginoon, meron kaming nakita, nagpapalayas ng mga demonyo, nagpapagaling sa iyong pangalan. Pinagbawalan namin siya sapagkat hindi namin siya nakikilala. Ang sagot ng Panginoong Jesucristo, huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa atin ay sumasa atin. Hindi po nagturo ang Panginoong Jesucristo ng exclusivity. Kaya lagi ko sinasabi, I am always reiterating over and over again mga kapatid, when you are reading the Bible, put yourself into that situation. Ano ba yung sitwasyon noon? Mga kapatid, bakit ba sinabi ito? Kanino sinabi? Paano sinabi? During that time mga kapatid, magkakakilala po ang karamihang mga tao. Kaya nga ang sabi, hindi baga ito ang anak ng Aluwagi? Kilala po nila mga kapatid yung mga tao mula pagkabata. Kaya nga ang sabi, hindi ba ito ang anak ng Aluwagi? Ay anak ng Aluwagi? Alam nila, ang Panginoong Jesucristo ay anak ng karpinterong si San Jose. Kaya nga nung nakita nilang nagsasalita ng mga karunungan, nagugulat sila, mga kapatid. Ngayon, bakit ko po sinasabi ito? Kasi, kukunti lang po ang mga tao, hindi po pwede na hindi kilala ng mga apostol, yung mga kasamahan nila. Bakit hindi nila ito kilala? So, ibig sabihin, it implies, may mga
follower ang Panginoong Jesucristo na hindi kasama ng mga apostol, na not affiliated with them, mga kapatid. Kaya nga, sabi nung kapatid na isang kausap po kahapon yata, Kuya, sabi niya ganyan sa akin, nagbalik ka na ba sa Catholic? Oo, sabi kong ganyan. Sabi niya, I'm happy for you. Di ba sinasabi mo, dati ka sa Kristan, etc. Oo naman, sabi kong ganyan. And ikaw, kung saan mo gustong kung saan mo matatagpuan yung kapayapaan ng iyong kaluluwa, sabi kong ganyan, go ahead. Hanapin ninyo, sabi ng Biblia. Sundan ninyo ang kapayapaan. Kaya may mga kapatid nagpunta sa mga iba-ibang denominations, kung doon nila makikita yung yung kapayapaan, why not? Sino yung pwedeng kumwestiyon? Malinaw naman ang sabi ng Biblia. Sabi sa aklat ni San Santiago, walang awa sa hindi nagpakita ng awa, sapagkat ang awa lumuluwalhati sa araw ng paghukom. Hindi po sinabi sapagkat ang reliyon ay lumuluwalhati sa araw ng paghukom. Isa lang po mga kapatid ang pases natin sa paghukom. Ano po yon mga kapatid? Walang awa sa hindi nagpakita ng awa, sapagkat ang awa lumuluwalhati sa araw ng paghukom. Badbadong, hindi ba bunga ng pagkaawang gawa yung ginagawa ng MCGI Cares ngayon na nagpapakain sila, etc. etc. Tandaan nyo po, hindi lahat mga kapatid ng gumagawa. Take note of that mga kapatid. Hindi lahat ng gumagawa na mabuti ay mabuti nga ang ginagawa nila. Tandaan po ninyo, merong talata sa Biblia sa Mateo, if I'm not mistaken. Sabi, Panginoon, hindi baga nagpalayas din kami ng mga demonyo sa iyong pangalan? Nagpagaling din kami, etc. Gumawa kami ng mabuti, marami, etc. etc. Sabi ang sagot ng Panginoong Jesucristo, magsilayo kayo, mga manggagawa ng katampalasanan. Bakit? Hindi ko kayo nakikilala. Bakit? Sino ba yung kilala ng Panginoong Jesucristo? Ang sabi po mga kapatid, abang nangangaral ang Panginoong Jesucristo, lumapit ang isa sa kanyang mga alagad. Panginoon, sabi niya ganyan, Guro, narito ang iyong mga kapatid at ang iyong ina. Ang sagot ng Panginoong Jesucristo, sino ang aking kapatid at sino ang aking ina? Itong mga nakikinig sa akin. Nakikinig lang po ba? Sabi sa Apokalipsis, mapalad ang nangakikinig. Tumutupad ang hula. Hindi komo nakikinig ka, tama na yon mga kapatid. Meron po kasing bunga yung pakikinig. Kagaya niyan, babasahin mo yung Biblia, malinaw namang nakasulat sa Mateo. Ang linaw-linaw, babasahin mo lang pagka ikaw ay naglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo. Bawal po yun mga kapatid. Yung ginawa ng iyong kanan, wag mong ipaalam sa kaliwa. Tingnan po ninyo yung proximity mga kapatid nung kanan at kaliwang kamay po ninyo. Kung gaano yung proximity, napakalapit po nun, di po ba? Pero bakit? Yun yung ginamit na example ng Biblia, mga kapatid. And take note mga kapatid, very particular po ang Biblia sa ginagamit niyang wordings, mga kapatid. Kaya, paano niyan, Danya Rason? Biro mo, niloloko mo lang yung mga kapatid, yung kapatiran. Hindi ka naman kasi talaga, hindi ka naman kasi talaga sugo, Danya Rason. Paano niyan? Baka bukas makalawa, makumbinsi ko na magsalita. Yung isa sa mga kapatid na pinatungan mo, alam na alam mo yon, Danya Rason, kaya mag-iingat ka. Baka magpanting din ang tenga nung kapatid na pinatungan mo sa loob ng sasakyan sa tapat ng Arellano University. Diyan sa Pasay. Sa Pasay nga ba yung Arellano University? Yun.
Biro mo hindi pa naman kayo kasal tapos iba yung pinakasalan mo. Kung di ka ba naman siraulong Daniel Rason ka. O ngayon, di ba tinatakot mo ko, Daniel Rason, na mag-iingat kayo, baka mademanda kayo. Ba't hindi mo ko kayang idemanda? Sabi nga ni sino bang nagsabing, meron akong napakinggang reels pinost ko nga yun sa wall ko truth cannot be shift yata. Yun yung niya, yung burden of proof, nasa nag-a-accuse lagi yun. Inaakusan mo kaming demonyo, patunayan mong hindi ka demonyo. Patunayan mong sa Diyos ka, Daniel Rason. Nasa iyo yung burden of proof. Bakit? You are accusing the exiters na mga demonyo. You are accusing the exiters na may impyerno. Nasa iyo yung burden of proof. Patunayan mo na sa Diyos ka. Ano ba ang isa sa mga pamantayan ng isang sa Diyos? Sabi sa Biblia, madali lang naman Basahin nyo lang po mga Biblia nyo, mga kapatid. Ginagamit ka, paborito ng talata ni Soriano yun Mga kapatid, yung 1:8:44. Kayo'y sa inyong amang dyablo. Naku. Pagka pala binasa mo ang Biblia, ang sagot ng Biblia sa'yo, Daniel Rason, kayo'y sa inyong amang dyablo. Bakit? Sapagkat ang nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Yung nasa pala ng dyablo ang ibig ninyong gawin. Ano ba yung nasa na yon? Nung dyablo na ginagawa ninyo? Sapagkat siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. Naku, mamamatay tao pala yung dyablo. Paano siya pumapatay? Pagka nagsasalita siya ng saga ng kanya. Pumapatay pala siya sa pamamagitan ng pagsasalita. Sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Sa pamamagitan ng pagsasalita ninyo ng kasinungalingan, ayan, pumapatay kayo. Magbasa lang tayo ng mga comment. Sabi ni Abel said, tama po, Tol Badong, kay Kristo lang tayo makikinig, hindi sa mga nakiklaim na sugo daw kuno sila ng Diyos. Always nagtutuwid si Kristo pag alam niya na mali ang sinasabi ng kausap niya. Sabi ni Brother Rolando Orais, sa MCGI, ang paniniwala nila, sila lang ang religion na tama. Katunayan, ang babae bawal magpagupit, pagpapaputol ng buhok, pagsuspende. Ang akala ng membro na babae, suspendido din ang kaligtasan nila sa langit kasi lumabag siya sa aral na doktrina ni Soriano. Correct, totoo po yan mga kapatid. Kaya pagka namatay ka, suspendido ka, delikado yung kaligtasan mo. Yun yung naging namin. Yun yung naging kaisipan natin before mga kapatid. Sabi ni Brother Rolando Orais na sa doktrina bawal idemanda ang kapatid. Bend the law na. Yes. Walang kapakapatid sa kanila pagka pinag-initan ka, kahit kapatid ka, kahit kapatid ka nila at kapatid ka pa sa iglesia, wala mga kapatid. Sabi ni Jessamay Catherine, mas mahalay pala yan. No wonder wala si Kristo sa kanya. Ay naku. Subukan mo lang, Daniel Rason. Sige, magpasama ka ng magpasama. Pag itong kapatid na ito na pinatungan mo, di palak na mas maganda ito kay Arlene Rason. Naku mga kapatid, mistisa ito. Ang ganda niya. Hello kapatid, alam ko mapapanood mo ito. Maganda talaga siya mga kapatid. Maputi. Sabi ni Abel Set, kaya dahil sa mga ganyan sekta ng religion na mga self-proclaim na sila daw ang tunay, pero wad pala. Mas lalong nagliwanag ang
nakasulat sa Biblia. Yung sinabi ni Kristo na kakalakalin nila ang salita ng Diyos. Totoo po yun mga kapatid. Ayun. Magbasa lang po tayo ng Biblia mga kapatid. Sabi ko nga, wala po akong religion na pinopromote mga kapatid. Nasa sa inyo po yun. Kung saan ninyo masusumpungan ng kapayapaan. Doon po kayo, follow your heart mga kapatid. Kung ayaw nyo na mag-religion, okay lang. Kagaya kanina, sabi ko doon sa kasama ko sa bahay, pareho kasi namin day off. Inaya ko siya doon sa parang divisoria dito, kaya lang na-late naman kami. Sabi ko, kuya, sabi kong ganyan na magsimba muna tayo. Pagod na pagod siya kasi matanda siya sa akin. Sabi ko alas 6 kasi yung start ng misa. Sabi niya matutulog na lang ako toy, sabi niya ngayon sa akin. Sabi ko sige po, ako na lang po, sabi ko ganyan. Na-late din ako, hindi ko rin naabutan yung misa. So ako hindi naman ako nagpo-promote ng religion mga kapatid. Kung saan niyo po gusto, kung ayaw niyo nang mag-reliyon, nasa sa inyo po 'yon mga kapatid. Ayaw niyo nang maniwala sa Diyos, still God will still love you mga kapatid. Tandaan po ninyo, sabi ng Biblia, kanyang pinasisikat ang araw sa lupa ng masama at sa lupa ng mabuti. Pareho lang mga kapatid. Pag pinasikat ng Diyos yung araw, pareho ka rin namang masisinagan ng araw. Kahit hindi ka naniniwala sa Diyos. Kahit hindi ka naniniwala sa Kanya. Pag nagpaulan siya, alangan namang exempted yung bahay mo na walang ulan sa bahay mo. Hindi ganon mga kapatid. Ang ibig sabihin, pantay po ang pagmamahal ng Diyos mga kapatid. Ngayon, kagaya po nung nangyari kay Judas, binibigyan niya po tayo ng chance. Ang Diyos, lahat tayo binibigyan niya ng chance. Ngayon, nasa sa atin po yun. Mag-comment lang po kayo mga kapatid. Aha. Sige, comment lang po kayo mga kapatid. Sabi ni Abel Set, tama Tol Badong, ganun kabuti ang Diyos sa tao. Mabuti ka man o masama, napakabuti niya. Totoo po yun mga kapatid. Kaya nga, yun laging sinasabi nung pari dito, pagka nagmimisa siya, yung English priest, sabi niya, lagi niya sinasabi, opening and closing remarks niya, God is good all the time. And all the time, He is the best. Totoo po yun mga kapatid. God is good all the time. Even though we are not good. He will still be good mga kapatid. And He will remain good. Nasa sa atin po yun mga kapatid. Kung tatanggapin natin ang kabutihan ng Diyos or we will reject the goodness of God. Sabi ni Sister Rosalinda Lisboa, hello po, Sister Rosalinda Lisboa. Good morning here, sabi niya. Kumusta na po bro? Okay naman po ako, si Rosalinda Lisboa. Madalang na lang pong nakakapag-live kasi busy po sa work. Comment lang po kayo mga kapatid. Kagaya niyan, inaantok na ako.
Uy, nandito si June de la Cruz. Hello, June. Kapatid na June de la Cruz. Thank you so much sa gift mo. And sa mga gift mo pa in advance. Kasi nag-message siya sa akin eh. Si kapatid na June de la Cruz. Ano bang size ng paa mo? At saka ano bang size ng shirt mo? Sabi niya sa akin. Huwag ka lang bumili, sabi ko. Kung magka-size na tayo ng paa, yun na lang pinaglumaan mo ang ibigay mo sa akin. Kasi meron yata siyang friend na papunta dito. And thank you so much, kapatid na June de la Cruz. Kung sino ka man. Ayun, nag-heart si June de la Cruz. Uy, nandito si Brother Wilfredo Abella Raplisa. Nasa Pilipinas yata siya ngayon. Enjoy your vacation, Brother Wilfredo Abella Raplisa. Sabi niya, hello bro, long time no see. O nga po, long time no see. Excuse me. Sabi ni Sis Rosalinda Lisboa, may nag-PM sa akin po sa Panay Island. May mga kapatid na nag-decide na mag-exit na po. Hintay-hintay lang daw po at nag-iipon pa sila. Salamat po sa Diyos, dami na mga natatauhan. And thank you so much. Thank you so much din sa mga kapatid na nagiging support group ng mga exiters. Yung baho na gano'n, nag-spray ng aerosol. Sakit sa ilong. Sagdan po ha, nag-spray po ng aerosol sa harap ko. Ayun. Paano ba? Ano bang sabihin ko? Thank you so much mga kapatid sa mga kapatid na nagiging support group ng mga kapatid, nagiging support system ng mga kapatid na mga bagong exiters. Kasi hindi po ganun kadali ang mag-exit mga kapatid. Lalo na kung nag-devote ka talaga ng ng mga ng panahon ng buhay and your money and everything. Hindi po ganun kadali. Kaya thank you so much, especially to our brothers and sisters sa PPP family, sa Post and Ponder family. They are very helpful sa mga kapatid na exiters. Sabi ni Brother Wilfredo Abella Raplisa, opo bro, salamat. Yan. Nandito, nakikita ko lang po babasahin ko po si Brother Wilfredo Abella Raplisa, si Abel Sed, si Brad Mark Lizardo from Europe to, sa Italy yata to. Si Brad Frank Almasar from Canada, si Brad June de la Cruz from Europe din to. Si Delphin Gomez sa yata to, sa Singapore. Si Jessamine Catherine sa Canada yata ito, president ng PPP family. Tsaka si Sis Rosalinda Lisboa. Yun. Yun. Madami po mga kapatid, and mas marami po yung mga silent exiter na ayaw na lang nilang magsalita, mga kapatid.
Comment lang po kayo at babasahin ko po mga kapatid. Sabi ni Sis Rosalinda Lisboa, mabigat po sa loob nila ang mag-exit dahil may mga relatives po sila sa loob at alam na po nila ang mangyayari. Opo, totoo po yan, tama po yan. And anong pangalan kasi ditong kapatid na mga kapatid, tulungan niyo po akong, ayun si Sis Rona. Nag-message siya sa akin last month yata yun or a few weeks ago. Sabi niya, Kuya, kumusta po kayo? Sabi niya ganyan. Nag-ano po ako, nag-social media detox po ako for a while. Sabi niya ganyan sa akin. And recently lang nagbukas ako ng and may nakausap akong kapatid na kakilala ko na nag-exit po, sabi niya ganyan, dahil napanood niya po yung video natin. And helpful pala yung naging video natin, sabi ni Sis Rona. Dahil hanggang ngayon, may mga nakikinig na napapanood yung video natin and nagre-reach out sa akin, sabi ni Sis Rona. Sabi ni Sister Jessamay Catherine, yung bebe ko may mga BFF pa sa loob, laging tanong nila saan pupunta at natatakot baka ma-character assassination. Ayun mga kapatid, yung pala yung yung pala yung usapan namin nung kapatid na kausap ko bago ako mag-live kanina. Sabi niya, palagay ko mas maraming mga closet ngayon na naghihintay lang ng proper timing para makapag-exit. Sabi ko totoo yan kasi recently lang may kausap ako hindi pa ako nagsasalita may mga observations na sila. And shoutout pala sa mga mga kapatid sa law center ni Kuya. Shoutout po sa inyong lahat mga kapatid na lawyers. Mga kapatid, dumadami po yung mga lawyers na nakakausap natin na nasa mga members. Salamat sa inyo mga kapatid, sa inyong pagtitiwala. Ayun na nga. May mga observations tayong lahat mga kapatid. Even before ako magsalita, may mga observations na ako. Kaya lang, nilalabanan po kasi natin yun Ang ginagawa natin, nilalabanan natin na baka ako lang yung masama, baka iba lang yung diwa ko, etc. Hindi po mga kapatid. Tama po yung inyong mga nararamdaman at tama yung inyong mga observations mga kapatid. Wala pong mali po sa inyo dahil ang mali nasa kanila. Tandaan nyo po yun mga kapatid. Kaya sabi ng mga kapatid na nakausap ko at nakakausap ko pa, thank you so much Brother Badong for speaking up and for your bravery and courage. Again, thank you so much po mga kapatid na lawyers. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Sabi ni Johan Wayne, true, you can feel and evident sa mga kilos. You just observe. Mayroon pang mga gusto nang mag-exit. Totoo po yun mga kapatid. Sabi ni Sis Rosalinda Lisboa, pero mas pinili nilang maging malaya sa kulto. Karamihan po sa mga mag-i-exit ay mga opisyales sa Panay Island. Lako, yari na. Opisyales. Biro ninyo mga kapatid
Pagka ang relihiyon ninyo ang usapan, every time na mag-a-attend ka ng mga gatherings, pagka ang usapan palagi mga kapatid ay pera, mag-isip na po kayo mga kapatid. Dahil wala po tayong mababasa sa Biblia na gano'n na puro pera ang puro koleksyon. Yes, merong koleksyon tayong mababasa sa Biblia pero hindi umiikot doon ang pagkakatipon. Pero every time na magmi-meeting mga officers, ang pinag-uusapan, hindi yung kung paano palalakasin ng mga kapatid, kung paano ma-edify ang faith ng mga kapatid, kung paano matutulungan ng kapatid. Hindi na po ganun ang bukang bibig. Every time na magmi-meeting, ang bukang bibig kung paano makakapag-raise ng pondo, mga kapatid. Bakit? Kanya-kanya na pong bulsa ang mga KNP. Pati po mga district servant at mga manggagawa, kanya-kanya na pong bulsa yung mga yan. Bakit? Even before na nandyan ako, nakikita ko na po nag-oobserba ako Kaya pagka ako, merong collection sa wala pa yung collection, basta ikinumit ng kapatid, nire-report ko na sa inire-report ko na sa opisina. Ngayon, sinisiraan ako ni Daniel Rason. The more na sinisiraan ako, ayan, dalong dumadami ang mga nag-e-exit. Bakit? Especially yung mga kapatid na nakasama ko, na distinuhan ko, kilala ako. Bakit? Ayan may mga nagme-message ng mga kapatid. Nag-exit na po ako. Bakit? Biro mo itong mga opisyalis na ito talagang devoted sa kanilang mga tungkulin at devoted sa kanilang pananampalataya. Tapos kamukat-mukat mo yung kanilang leader, imbes na ipagtanggol sila, ayun, nagtatago sa palda sa pekpek short ni Arlene Rason. Nagtatago sa aparador dyan sa Orani. Bakit hindi mo kayang ipagtanggol ang inyong pananampalataya, Daniel Rason? Sabi ni Abelset, may nakausap nga akong poset na member. Mas may kwenta pa daw kausap ang Exeter kaysa nasa sekta nila. Totoo naman, sabi ni Tembong Tuernes, hindi kanya masisiraan kasi hindi niya kayang banggitin pangalan mo. Ay, sorry. Excuse me. Excuse me po. Ayun. So, paano niyan? Kaya galit na galit yung mga KNP, galit na galit si Daniel Rason. The more na maninira kayo, yan, ganyan ang mangyayari sa inyo. Lalo lang mababawasan ang mga member ninyo. Bakit? Merong nga kapatid kanina, nag-message sa akin. Minsan, gusto ko magpalipad ng drone, sabing ganyan. Tapos lalagyan ko ng speaker. Mumurahin ko lang si Daniel Rason. Itatapat ko doon sa chapel sa Apalit, sabi niya. Sabi ko, wag mong gagawin yun, sabi ko ganyan. Kasi, hindi ganun tayo. Pabayaan mo sila, pabayaan mo si Daniel Rason. Yung magsisigaw na demonyo daw tayo mga Exeter, hindi naman natin sila sinasabihan na demonyo sila. Ang nagsasabing demonyo sila, yung Biblia mismo. O sige, Daniel Rason, tagal na nang magdadalawang taon na yung hamon ko sa yung debate. Nasaan na yung Nasaan na yung tugon mo? Debate tayo para once and for all. Naku naman, Daniel Rason, ba't ka natatakot? Wala kang dapat ikatakot kasi, di ba ikaw ang sa Diyos? Di ba ikaw ang nagsasabi ng totoo? Di ba ikaw ang nasa tama? Dapat huwag ka lalong matakot. Dapat lalo kang maging matapang. Dapat ako yung matakot. Ngayon, sabihin mo lang, kahit nandiyan ka sa bigyan nyo lang ako ng link, pwede tayong mag-usap.
Di ba? In front of the public. In front of the congregation. Hindi na maipagtanggol. Kaya may lumalabas sa mga member nila na MCGI Defender daw sila. Biro mo, hindi ka ba nahiya niyan, Daniel Rason? Ang nagdi-defend sa'yo ay mga miyembro mo? Hindi ba dapat ikaw ang defender ng faith ng mga miyembro mo? Nakakaya ka naman, Daniel Rason. Nasaan yung bayag mo? Nasaan ang bayag mo? May nag-message sa akin, nasa area 52 ka yata, sabi ganyan. May naka-picture kasi kanina dito sa ulutan. Lumitaw yata si Yita. Ano po ito? Coffee shop na may may mga alak. Ayun. Ano na, Daniel Rason, ikamada mo na yung ano natin, yung debate natin. Ayaw mong debate? Sige, mag-usap na lang tayo in front of the congregation para once and for all. Yan, nandiyan si Rosalinda. Nasa ano po ako, area 53. Hello po kay Brother Edgar Diaz, kay Sister Joseph Dino, at saka kay Brother Jerilyn Ansero kompleto. Uy, kompleto to, hindi kulang. Si Brother Jerilyn. Brother ka ba o sister? Kompleto siya, hindi siya kulang. Yun. 8:26 na po mga kapatid, at kung wala na pong magko-comment, wala na po kayong concerns, etc., mag-goodbye na po ako. Kasi may mga pupuntahan pa po ako mga kapatid. Sinusulit ko po yung day off ko eh. Wala na po ba mga kapatid? Para kasi marami pong nag-aabang ng video natin mga kapatid. At hindi po sila makapanood sa mga video natin pag naka-live tayo dahil ano po sila, ma-red tag sila. Sabi ni Brother Abelset, hindi na yan makikipag-debate dahil alam niya sa sarili niya na kaya na silang ibaon ng kahit sinong exeter. Isang talata lang, taob na siya. Sabi ni Sister Rosalinda Lisboa, palagi po kayo mag-iingat. Bro, ingatan po nawa. Thank you so much po, and likewise mga kapatid. God bless. Excuse me po. God bless us all mga kapatid. Bye-bye po. Sabi ni Brother Mark Lizardo, salamat po sa Diyos. Thanks God mga kapatid.